Magandang araw mga kaibigan. Bigyan ko kayo ng update tungkol kay ex-Congressman Arne Teves na nakakulong sa East Timor. Okay, nauna, nagpahayag si Attorney Ferdinand Topacio na na-release na siya. He was released mula sa pagka-detain niya sa kulungan, as ordered by the court. So, good news na sana yon. Kaya lang, nagpahayag din ang Department of Justice, yung si Attorney Clavano, na re-arrest daw. Na-arrest ulit. So, medyo confusing. Dito sa Philippine Star na balita ngayon, title, Arne Teves re-arrested after procedural release. So, pag-usapan natin ito. So, una, sabi ni Attorney Topacio, na-release siya from detention dahil sa mayroong missteps o mayroong kakulangan, mayroong kapalpakan ang Philippine government sa kanyang request to extradite him. So, hindi na naipaliwanag ano yung missteps. Kulang ng dokumento o may maling proseso, technical, so legal problem, So, totoo pala na-release. Kaya lang, according to Attorney Clavano ng DOJ, parte daw yun ng procedural steps na ginagawa ng korte sa East Timor. Then, after that is na-re-arrest. Na-re-arrest din siya. So, nakakulong na naman. So, hinihintay natin ang pahayag ni Attorney Topacio kung ano ba talaga. Na-re-arrest ba o ano? Kasi maraming nakikisimpatya kay ex-Congressman Teves. Karamihan dyan, yung mga followers o yung mga supporters ni DG Bantag, nakikita nila na parehas ang kalagayan ni DG Bantag at saka ni ex-Congressman Teves. So, kaya marami ang nag-aabang. So, natuwa ako nung nalaman ko na nakalaya na siya. Only to find out na na-release. So, sana, the earliest possible time, magbigay ng pahayag si Attorney Topacio, i-confirm niya kung na-re-arrest. Okay, ang tanong ngayon, ano yung ito, medyo nagreklamo, ito yung statement ni Attorney Clavano, the release and subsequent re-arrest of former congressman from prison to the Policia Nacional of Timor-Leste is part of the country's process. The department was able to submit all requirements ahead of time and in a manner fully compliant with Timor-Leste's law. So, kompleto man daw ang dokumento. Okay, dagdag ng DOJ. His release and subsequent re-arrest should not be taken as hindrance to the process, but simply a part of it. We appreciate the steps currently being undertaken by the Timor-Leste government to remove him from their territory, and we eagerly anticipate his return to the Philippines so that he can face the multiple murder charges. So, statement lang ito. Ngayon, tinanong, please clarify what part of Timor-Leste's processes involve the release and rearrest of a person. Up to now,
wala pang sagot. Bitin. Kasi ako, nagtaka rin ako, naguguluhan din ako, nako-confuse. Bakit mo i-release kung kompleto naman lahat ang mga requirements? Release tapos re-arrest. So there is something na itinatago ng DOJ. Dapat sagutin nila ito. At para malaman na it's the right to know. Kasi dating congressman siya, national figure siya, balitang-balita, kaya kailangan ng update. So, manawagan tayo kay Attorney Topacio kung totoo ngang nare-arrest. At sana naman ang DOJ, i-explain nila ng maigi ano yung proseso ng arrest, release and re-arrest. Okay? So, yun na. Kawawa itong mga ganitong pangyayari na okay, pag-usapan natin si DG Bantag, sobra 2 taon na, malapit na mag-3 taon mula nung na-issuean siya ng warrant of arrest at hanggang ngayon, nandyan pa rin, nagtatago. Okay. So, i-connect natin kay Pastor Apollo Kibuloy. So, 3 na sila, no? Tebes, Bantag, Kibuloy. Baka pang-4 na dito si Tatay Digong kung lalabas yung arrest warrant ng ICC at mag-cooperate ang administrasyong ito. Nako, pasabi na ang Tatay Digong na hindi siya magpapahuli ng buhay. So, grabe. So, ito. Tebes, release, re-arrested. Okay. Kailan kaya siya makakabalik sa Pilipinas? Ito naman si Pastor Kibuloy, grabe yung 2 batalyon na sumugod. Kailang wala pa rin nangyari. Siguro naniniwala ang law enforcement natin na nandun siya, nagtatago lang sa kanyang compound. Yan ang mahirap. Kung doon lang siya nagtatago, bakit hindi nila mahanap? So, kaya lang yung question doon is, bakit sobrang dami ng with helicopter pa, with drones pa? Isa lang ang ibig sabihin nito, kulang sila ng intelligence. Kasi kung walang mag-pinpoint, mayroon na bang mayroon na bang pabuya, mayroon na bang reward money? Parang wala pa, no? But kahit may reward money siguro, kung mahirapan. Kasi habang nandyan siya sa Davao City, maraming nagmamahal kay PRRD, maraming nagmamahal kay Pastor Kibuloy. Mahirapan ang ating law enforcement agencies sa paghuli sa nagtatagong pastor. Yun ang basa ko dyan. The same thing with DG Bantag. Kung saan man siya ngayon, di ko alam. Kung dyan lang sa Cordillera, 99.9% ang mga kababayan niyang Igorot, Cordillerans, walang magsasabi kung saan siya nagtatago. Kaya, ayun, hirap na hirap ang ating law enforcement sa paghuli, paghanap sa kanya. So, yun po, kawawa. Naawa ako dito kay DG Bantag. Dahil isa ako sa naniniwala na hindi niya kayang gawin yung ipinaparatang sa kanya. Napakababaw yung dahilan, yung batikos lang ng isang journalist na hindi naman niya pinangalanan na si Bantag, ganito, wala lang. Mataas na official ng DOJ, gano'n lang. Bakit kung ako ang DG Bantag, 4-star general ako ng Bucor,
undersecretary ako ng gobyerno. Bakit ko isusugal yung aking career, ang aking kinabukasan nang dahil lang sa ganong klaseng batikos? Kaya wala, ako ang aking suporta, ang aking paniniwala na nasa kay TG Bantag pa rin. But anyway, nandyan naman ang warrant of arrest. Huliin nila. Para kung mahuli nila, then iharap nila sa korte. Unless otherwise proven guilty sa court, he is deemed innocent. So, matago-tago ka, DG Bantag.